Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagbabala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasawayin, ay hindi mahadlang ang kamti ng iyong paggiliw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan,
Magbubunyi ako magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ito ang iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kung hindi ang aking Ama. Siya nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila. Bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayon, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ang buhay po natin ay laging may kulang. Bakit ho laging may kulang? Sapagkat ang puso ho natin ay mayroong tinatawag na puwang. At ano ho itong puwang na ito? Na kung minsan, upang maging kumpleto ang ating kalooban, ay hinahanap ho natin maaaring sa material na bagay. Maaaring sa relasyon, sa maling relasyon. Maaari na may bago ka na, sa mga susunod na araw, maghahanap ka uli. Kasi, yung puwang na ito, sa ating puso, kailanman ho, ay hindi mapupunan ng ginagawa natin ho minsan na stress, kakain, pag napagod ng kaunti, ay hahanap ng ibang way para mawala yung pagod. Maaaring hinahanap sa bakasyon, maaari na pagkakaroon ng mga bagay na sa tingin mo yung makakasatisfy sa iyo, pero laging kulang at kulang pa rin. Maaaring pera, at alam naman natin ng pera, kailan naman hindi nakukumpleto, laging kulang at kulang pa rin ho yan. Bakit kulang?
Sapagkat hinahanap natin ang pagpupuno na ito sa mga bagay na kailanman ay hindi ito makukumpleto ng ating buhay. At yan o, sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa ating Ebanghelyo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Iba't iba ho ang ating pagkagutom. Iba't iba ho ang ating pagkauhaw. Maaaring gutom sa pangungulila. Maaaring gutom sa mga bagay na magbibigay sa atin ng ligaya, kasiyahan. Pero sabi ko nga ho, ay saan ba natin matatagpuan lagi itong kasiyahan na ito? Isa ho ang sagot, ang sinabi ni Jesus, I am the bread of life. Kay Jesus natin matatagpuan ang kakumpletuhan ng ating buhay. At yan ho kahangahangang ginawa ni San Esteban sa unang pagbasa. Kung mapapansin ho ninyo, isipin nagbabato na, mamamatay na't lahat, sa halip ho na galit, ang kanyang ibato sa mga tao na umuusig sa kanya. Siya ay nagdasal pa. At ipinagdasal pa niya ang mga umuusig sa kanya. At anong sabi niya, Panginoon, wag mo na pong parusahan ang mga taong ito sapagkat hindi nila rin alam ang kanilang ginagawa. We die as we live. Kung paano ho tayo nabubuhay, ay ganoon din ho tayo mamamatay. That is total surrender to God. Kaya yung buhay ni San Esteban, siyang kauna-unahang martir ng ating simbahan. Sapagkat yung puwang sa kanyang puso na ito, una tigit sa lahat, ay natagpuan sa Diyos. Kaya nga itong mga Hudyo ay laging nagtatanong kay Jesus, bigyan nyo kami ng sign, bigyan nyo kami ng mga kababalaghan na ikaw nga talaga ang aming tagapagligtas. Alam ho ninyo, pag ang isang tao ay mahal natin na tayo nagtitiwala sa Kanya, wala na hong mga ifs and buts. Parang sa isang relasyon, hindi na sasabihin nating, patunayan mo nga kung talagang mahal mo ako. Hindi na kailangan. Bakit? Ito yung tinatawag ng spiritual, ng ibang mga spiritual writers, kung ano ba yung faith. Live in the dark. Total surrender. Sa ating pananampalataya, ganyan din. Yung ating pananampalataya kay Jesus, di na natin yung kailangan para sa atin na ano man gusto natin kababalaghang mangyari. Di na kailangan natin yung extra na pagkilala o pagpapakita ni Jesus sapagkat nandun na yung ating pananampalataya. Nandun na yung ating pagtitiwala sa Kanya. Wala nang mga ifs, wala nang mga buts, sapagkat yan ho yung ating pananampalataya sa Diyos. Kung may kulang at may kulang pa rin sa buhay natin, siguradong hindi natin makakamtan ito dito sa lupa. Kung makamtan man natin, si Jesus ang magbibigay ng kapupunan nito at siguradong sasabihin natin sa ating mga sarili, I am now complete. Inanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyang may bibigay lamang ng ipinangakong langit. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. At tinawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw.
ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw. Naway matugunan ni Jesus na siya'y aming tinapay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalalakas ng Eucharistia, sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at takayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami laging makasama sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig na salita. Sige na naman sa pagpapinapan ng pagkain. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig na salita. Sige na naman sa salita. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain Kahit sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha at tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na nilobong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na ikaw ay aming pasalamatan ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayun pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ineboti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo
Inihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ng aming pananampalataya at aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon laging sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatido, ang kordero ng Diyos, sinag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, palad tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayin mo't lingapin ng iyong sambayanan, na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagalob mong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa paggagawad ng pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamit tinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan. Pakundangan sa pananampalataya at biniyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat kasama na po inyong buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Magsilawin
pag